Ito ang Rosy Pulse 150, ang baby and max look alike. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang ganda rin ng pagkakadesign nitong kanilang Rosy Pulse 150i at habang aking tinititigan, very attractive din dahil dito po sa kanyang headlight, nagkaroon po siya rito sa bandang itaas ng dalawang daytime running light. Well, very visible naman yan mapa day or night time. Silipin naman natin itong kanyang headlight, nagkaroon ng 3 partition sa gitna, chrome color. So nagkaroon po siya rito ng high beam and low beam. Sharp din yung edges nito pong kanyang headlight. And then naka-emboss tong part na to na parang letter L. Dito naman po sa gitna naka V-shape yung design. Nagkaroon naman siya ng minimalist decal rito na glossy black color. At sa bandang ibaba, matulis din, no, pointed din yung mga pagkaka-design dito. So sharp yung kanyang mga edges. At nandirito naman po sa bandang ibaba, ito pong kanyang turn signals. So LED na rin po itong kanyang turn signals. Dito naman po sa bandang itaas, ang cute din itong pagkaka-design itong kanyang liter visor. So smoke type naman po yung kanilang nilagay rito. Mapunta naman tayo rito po sa kanyang side cover. Nagkaroon po siya rito ng matulis and then cutaway design. Matulis ulit sa bandang rito. And then nagkaroon po siya rito ng Rosy na 3D emblem. Well, dumako naman tayo rito sa bandang ibaba. Mapunta tayo rito sa kanyang front fender. Nagkaroon din po siya rito ng two-tone color combination, yellow and then black. And then dito po sa gitna, nagkaroon po siya ng Rosy decal. At ang kanya naman pong single rotor disc brake ay equip po siya ng flower design along with single pot caliper na matte black. At ang kanya naman pong mags, Y-type design, glossy black naman po yung kanyang color. At ang sukat naman po ng gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 110 by 70-12. Well, saktong-sakto lang, no, pang city riding condition. Mapunta naman tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. Ayun, no, napakalaki, no, nitong kanyang digital display. Nagkaroon ng 2 button selector dito po sa bandang itaas. Mapunta naman tayo rito sa kanyang handlebar. Well, ang kagandahan nito, no, naka-naked na rin po siya. Gray color naman yung kanilang ginamit. Nagkaroon po siya ng cover dito. May Rosy naman po na nakalagay rito sa bandang gitna. Mapunta naman tayo rito sa kanyang mga buttons. Mayroon na po siya ritong passing light. May high beam and low beam. Mayroon na rin po siyang hazard. Ayan, no? Yan ang kagandahan nito, no? Pwede po nating gamitin yan for emergency. For example, kayo po ay tatawid or di kaya gigilid. At nandirito naman po itong kanyang turn signal selector at ang kanya pong horn. Nandirito naman po itong kanyang rear brake. Dito naman po sa kabila, nagkaroon po siya rito ng engine kill switch. Napakarami niyang button, ha. May auxiliary button and then mayroon rin po siyang on and off para po sa kanyang headlight. Nandirito naman po itong kanyang electric starter at ang kanyang front brake. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang ignition. Ayan, so equip po siya ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang shutter lock key button for safety purposes naman po siya. And then dito naman po sa kaliwa, nandirito naman po itong kanyang pocket. Yun, know, medyo may kalaliman din. Pwede tayong maglagay po rito ng mga coins, gloves, and then bottled of water o di kaya yung ating mobile phone. At dito naman po, mayroon po ritong nakalagay. Yun, itong bilog na to mga kailam, itong binuksan natin, mayroon na rin po pala siyang integrated na USB charging port. So ang advantage naman po nitong scooter na ito, pag halimbawa kayo po ay maglo-long rides, nothing to worry about kapag nalobat ang inyong mobile phone dahil pwede nyo po siyang i-recharge anytime, anywhere. So yun ang advantage ng scooter na ito dahil mayroon na rin po siyang USB charging port. Well, dito naman po sa bandang gitna, mayroon na rin po siya ritong utility hook. Ayan, integrated na po siya. So pwede po nating pagsabitan ng ating mga important belongings like plastic bags. Mapunta naman tayo rito po sa kanyang footboard. Ayan, oh. Medyo malawak din, no? Nagkaroon din pala siya rito ng footrest extension. Well, sukatin naman natin kung maluwag ba. Ayan, sakto lang din naman, no? Hindi naman siya makipot. Ang kagandahan nito, pwede pa tayong maglagay rito ng mga existing baggage na malalaki na hindi naman kasya rito sa ating underseat compartment. Nasa gitna naman po itong kanyang battery. And then, yung kanyang footrest extension, subukan natin. Ayan, no? Sakto lang din naman, no? So lispatig naman po yan halimbawa sa mga malalayong biyahe, no? Pwede po tayong mag cruising style. Well, baba muna tayo. Mapunta naman po tayo rito sa bandang ibaba. Nandirito naman po itong kanyang
side stand. At ang kagandahan po niya, na-equip na rin po ito ng side stand engine cutoff switch. So once po na naka-engage yung kanyang side stand ay hindi na po mag-ooperate or tatakbo itong ating scooter. So sa ganung paraan po ay maiiwasan po nating madisgrasya dulot ng side stand. Well, nandirito naman po sa gitna itong kanyang center stand. At ito naman po yung kanyang pillion step para naman sa ating back rider. Ayan o, cast iron, so silver color, not fadable. Nagkaroon ng slot dito, pag binalik natin, naka-hide po siya. And then mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. Ayan o, brusco rin, no? Nagkaroon ng naka-emboss na lines rito. And then may deep lines naman po rito na parang matte black yung color. Nagkaroon naman po siya rito ng decals na black. Ayan o. At nagkaroon naman po siya rito ng false 150 Fi, which is ito naman 3D emblem po ito na naka-emboss. So maganda rin yung kanyang pagkaka-design. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang engine. Ayun no. So glossy black naman po itong kanyang engine cover. Ang kagandahan nito mga kailem, mayroon po siyang integrated na kickstarter. So ang advantage naman po nito, pag for example po na palitin na yung inyong battery, wala pa po kayong budget, no, pwede pa rin po natin gamitin itong scooter. So pwede natin siyang paandarin through kickstarter. So malaking advantage yan para sa isang scooter. Ganito naman po yung pagkakadesign nitong kanyang airbox. Ano, parang nagkaroon ng kaliskis ng Dragon at may nakalagay naman po rito na Euro 4. So Euro 4 emission, no? Malinis na rin po yan. Well, mapunta naman tayo rito sa bandang itaas. Ganito naman po yung pagkakadesign nitong kanyang integrated na grab bar para sa ating angkas. So glossy black naman po yung kanyang color. Silipin naman natin itong kanyang tail light. Ayun o, napakalaki, no? Napakabangis din. Yan ang kagandahan kasi nga itong kanyang daytime running light, makikita natin agad dito, no? Parang letter U. So very visible talaga yan. At yung kanyang main light or tail light is nandirito po siya sa gitna. And then ang kagandahan yan, LED na po lahat ng kanyang lighting system. And then nandirito naman po itong kanyang turn signals. Yun lang, no, naka-pop up. So maaari po yung mabalik kapag ating naisagi sa mga matitigas na bagay. Kaya ingatan na lang natin. Pero ang kagandahan yan, LED pa rin yung kanyang lighting system. And then tong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, ayan, for sure, nagkaroon po siya rito ng plate light. Mayroon din po siyang added reflector lights dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ito na po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang rear suspension. Equip po ito ng single shock absorber. So yung design niya, no, pang-click kasi nga naka single shock absorber. So yung kanila pong ginamit rito is glossy black naman po sa kanyang coil spring. At pagdating naman po rito sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with mechanical drilling trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. At pagdating naman po sa kanyang mags, glossy black, no, white type yung design. At ang mga sukat naman po ng gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong 120 by 70-12. So makapal na rin po yung kanyang gulong rito sa likuran. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang stock pipe. Yan o, classic na classic din yung dating, no. Itong kanyang heat protection guard matte black, ganun din po yung stock pipe. At yung kanya namang pong tip is silver. At ang kagandahan yan, mayroon na din po pala siya ritong built-in na tire hugger. So ang purpose naman po niyan is mapipigilan po natin yung mga dumi na tumalsik dito po sa engine ng ating motorcycle. At nandirito naman po itong kanyang pan cover. Ayan o, matte black naman po yung kanyang design. So ang kagandahan naman po niyan, ito pong ating Rossi Falls 150 ay equipped naman po siya ng air cooled. Well, umaasa naman po siya doon po sa kanyang pan at hampas ng hangin para mapalamig niya po ang kanyang engine. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang upuan. Malapad rin itong kanyang upuan mga ka-LM. At ang kagandahan niyan, malambot din, no? And then yung kanyang color, single color naman po siya rito na matte black. At ngayon naman po ay susubukan nating buksan itong kanyang upuan para masilip natin yung kanyang underseat compartment. Nandirito naman po itong kanyang mechanical key. Lalagay lang po natin dito sa kanyang key slot ignition. Tapat natin sa seat opener, nag-click, meaning to say ay bukas na. Angat po natin itong kanyang upuan. Ayun, maluwag din itong kanyang underseat compartment, no. Kasya naman po rito yung mga ibang full face helmet at marami na din po tayong mailalagay rito na mga personal belongings. At dito naman po sa bandang itaas, nandirito naman itong kanyang fuel tank. Well, close na po natin itong kanyang upuan. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan itong kanilang Rossi Pulse 150 para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas.
By the way, my height is just around 5'6". Kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable ito para sa gaya ko na 5'6" in height. At ang presyo po ng ating Rosy Pulse 150i ay nagkakahalaga po ng 82,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 3,590 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Rosy Pulse 150 ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Rosie Timpragilig San Fabian Pangasinan branch. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8 AM until 5 PM from Monday to Saturday.